Kay buti mo, Panginoon, walang makakatulad mo. Lahat ay galing sa iyo, di ka magbabago. God, hallelujah, hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos, dakilat makapangyarihang Ama, Diyos na nilikha ng langit at lupa, ng lahat ng bagay na aming nakikita at di nakikita. Ikaw ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Muli sa oras na ito, patuloy ka namin pinupuri, niluwalhati, na dakilat sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Tos puso po kami nagpapasalamat sa iyong walang tigil na katapatan at kabutihan sa bawat isa upang kami lahat ay hanggang matutong lumakad sa iyong kabanalan at katwiran. Loobin mo nawa na kami po ay inyong samahan, iyon at yung mapagpapag-imalang kamay. Abutin ang lahat ng aming pangangailangan. Inyong pong pagalingin ang mga may karamdaman ng sakit sa ngalan ni Kristo Jesus. Ang mga nangihina na may bigatan lubwa, inyong pong pag-aari palakasin sa ngalan ni Kristo Jesus. At ang lahat ng kahiling itataas, ipagkaloob mo tugunin sa ngalan ng aming Panginoon. Pagpalain mo po, minsan pa ang mabuting balitang ating iyahatid upang iti magbigay sa amin ng liwanag sa lahat ng nakikinig at makakarinig ng mensahe na bibigay kagalingan upang ito'y maging daluyan ng iyong mga tanda, himala, kapabalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at kapapala. Ito po ang aming sakop na langin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin natin ang malakas ng ating Panginoon. Brothers and sisters, our reading for this coming Sunday, 5th Sunday of Lent, is taken from the Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. John, John chapter 8, verses 1 to 11. Ebanghelyo ayon kay San Juan, ang kabanatay 8, simula sa unang talata hanggang 11. John chapter 8, verses 1 to 11. At dito po ang mababasa sa wikang Ingles. But Jesus went to the Mount of Olives. At dawn, he appeared again in the temple courts, where all the people gathered around him. And he sat down to teach them. The teachers of the law and the Pharisees brought in a woman caught in adultery. They made her stand before the group and said to Jesus, "Teacher, this woman was caught in the act of adultery. In the law, Moses commanded us to stone such women. Now, what do you say?" They were using this question as a trap in order to have a basis for accusing him. But Jesus bent down and started to write on the ground with his finger. When they kept on questioning him, he straightened up and said to them, "If any one of you is without sin, let him be the first to throw a stone at her." Again, he stood down and wrote on the ground. At least, those who heard began to go away, one at a time, the older ones first, until only Jesus was left, with the woman still standing there. Jesus straightened up and asked her, "Woman, where are they? Has no one condemned you?" "No one, sir," she said. "Then neither do I condemn you," Jesus declared. "Go and live your life of sin." Purihin po natin ang buhay ng Diyos.
Ngunit si Jesus ay pupunta sa bundok ng mga Olibo. Kinaumagahay nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya umupo siya at sila'y tinuruan. Nooy dinala sa kanya ng mga iskriba at ng mga Pariseyo ang isang babaeng nahuli sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat matuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo? Itinanong nila ito upang subukin siya nang may maitsumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ng tatanong si Jesus. Kaya sila'y tinignan niya at sinabi ang ganito, Sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis simula sa pinakamatanda. Walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Tinignan siya ni Jesus at tinanong, Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo? Wala po, Ginoo, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, Hindi rin kita parurusahan. Tumayo ka at huwag nang magkasala. Ito po ang mabuting balita para sa ating pong lahat, buhat sa Panginoon. Pinupuri ka namin ang Panginoong Jesucristo. Tuloy natin ang palakas ng Panginoon. At maaaring na po paupo sa nakagandang presensya ng Diyos. Isang pinagpalang hapon po sa inyo lahat. Ulihin natin ang buhay ng Diyos. Ang ulo ng makalangit na balita na ibig ko pong ipahagi sa inyo ay ang sinabi ng Panginoong Yesus, Go and sin no more. Humayo ka na at huwag na magkasala. Mga kapatid at mga kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang, ang ating ebanghelyo ngayon ay nagpapakita ng isang makapangyarihang pagkikita ni Jesus at ng isang babae na huli sa pangangalo niya. Hindi lang ito isang makasaysayang pangyayari. Ito ay isang walang hanggang mensahe ng biyaya, kapatawaran at ng nagbabagong kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos. So ating pong pag-aaralan ang malalim na kahulugan ng mga salitang sinabi ni Jesus. Humayo ka at huwag ka nang magkasala. At kung paano ito naaangkop sa ating buhay sa kasalukuyan. Amen. Now, isa-isahin nating suliin itong ebanghelyo ito. Sa unang division ay ang pag-aakusa at ang hitag. The accusation and the trap. Dinala ng mga eskriba at Pariseyo kay Jesus ang isang babaeng nahuli sa pangangalo niya na may layuning bitawin. Anong layunin nila at bakit dinala pa kay Jesus yung isang adulterous woman? Para ano? Para subukin siya, para bitagin, para may maisumbong laban kay Jesus. Now, alam ng mga Pariseyo at eskriba na ang mga turo ni Jesus ay
sumasalungat sa kanilang mahigpit na pagpapakahulugan sa batas. At saan po natin makikita yon? Yung pagsasalungat na yun. Makikita natin sa Matthew chapter 5, verse 27 hanggang verse 30. Mateo kabanatang 5, talatang 27 hanggang 30. Anong sabi ni Jesus? Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang makikiapid. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang sinumang tumingin ng may mahalay ng pagnanasa sa isang babae, sa isip niya'y nakiapid na siya sa babaeng iyon. Kung ang mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, bukidin mo at itapon, sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon, mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawan itapon sa impyerno. Amen? Amen. Now, bakit nagkuha pang bitagin ang Panginoong Yesus? At bakit ginamit pa yung babaeng nahuli sa pangangalo niya? Para ano? Para meron siya may paparatan. Para meron sila may pararating ang sakdal laban kay Kristo Jesus. Amen? Malaki ang pagkakasala ng tao yung gumagawa ng gumagawa ng mali paratan. Totoo o hindi? Siyempre, hindi tayo nasisinungaling. Imagine niyo, even yung time ni Jesus, kaya ginamit yung babaeng nahuli sa pangangalo niya, para ano? Para gumawa ng fake news. Amen? Pero, ano po ang sumunod na nangyari? Nandito po sa ikalawang division ng ating pagninilay. Christ's response, compassion and truth. Ang tugon ni Kristo Jesus, awa at katotohanan. Sa halip na hatulan ang babae, si Jesus ay nagpapakita ng pambihirang awa o habag. Bakit? Hindi niya pinayagan ang kanyang kasalanan. Ngunit inalok ni Jesus ng kapatawaran at isang pangalawang pagkakataon. Amen? Amen. In other words, mayroong second chances. Amen? Amen. Saan ko buminango? Yung second chances na yun, nandyan sa Lucas chapter 7, verse 47 and 48. Ano po ang sabi ni Jesus sa isang babaeng makasalanan? Nandito ang isang halimbawa ay pinakita ni Jesus. Kaya sinasabi ko sa inyo, ang malaking pagmamahal na ipinamalas niya ang nagpapatunay na ipinatatawad na ang marami niyang kasalanan. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti lang ang pamamahal na ipinamamalas. Saka sinabi sa babae,
ipinatawad na ang iyong mga kasalanan. Kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang. Ang kanyang sagot, ang humihikayat sa mga taga-uusap, na suriin muna ang sariling puso at buhay. Yan ang sagot ni Jesus sa pamamagitan ng yung kanyang pagsulat. Mantakin mo yung mga accuser. Gusto pa sa akin yung babaeng nahuli sa pangangalo niya. Ang sabi daw, ayon daw sa kautusan ni Moises, dapat daw patuhin hanggang sa mamatay ang babaeng yun. Alam niyo anong tungkol ni Jesus? Eto, sinulat. Nagsulat gamit ang isang kamay o daliri. Sinulat sa lupa. Then, tulog. Alam nyo, di matigil ang kakatanong kay Jesus kung anong sasagot niya. Ang kanyang sagot ay ganito: ang sino man sa inyo na walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya. Aba, alam nyo, pagkasabi ni Jesus, yung umuuli, sabay sulat sa lupa, gamit ang daliri. Anong nakasulat? Yung sinabi ni Jesus sa Luke 7:48, ipinatatawad na ang iyong kasalanan. Purihin namin ang Panginoon. Alam nyo, nang marinig nila yung sagot ni Jesus, apa? Anong ginawa? Isa-isang bitawan yung bato na dapat isang bukod sa babae at isa-isang umalis simula sa pinakamatanda. At walang naiwan kundi si Jesus at yung babaeng nakatayo pa rin sa harapan. Ano ang sabi ng Panginoon? Pagtitig ka sa babae, nasaan ang nagparusa sa iyo? Wala bang nagparusa sa iyo? Wala po, Ginoo, sabi sa babae. At sabay tugon ni Jesus, hindi rin kita parusahan. Ito ang nasa ikatlong division. Humayo ka at wag ka na magkasala. Amen. Amen po ba? Amen. Purihin natin ang buhay na Diyos. Yan ang nasa ikatlong division. Humayo ka at huwag ka na magkasala. Ano ibig sabihin nito? Ang utos ni Jesus na humayo at huwag na magkasala ay hindi isang pamabanta, kundi isang panawagan sa pagbabago. Amen? Ito ay isang pakanyaya sa isang bagong buhay na ipinagkaloob ng biyaya ng Diyos. At ang kapatawaran ay hindi nagpapawalang sala sa kasalanan. Pinagbibigyan tayo nito ng pagsalumpayan ito sa pamamagitan ng ating pagsisisi at pananampalataya. Amen? Now, saan ko po hinango yung pagsisisi at pananampalataya? Tingnan natin sa aklat ng mga gawa. Acts chapter 3 verse 19. May sinabi po. Meron pong sinabi doon.
Acts chapter 3 verse 19. Kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan. Maliwanag yung sinabi ni Simon and I think si Simon Peter ang nangaral. Ang sabi, kaya magsisi kayo at magbalik loob saan? Sa Diyos. Sa pamamagitan upang pawiin ng Diyos ang inyong mga kasalanan. Ito pang kalugtong. At bigyan kayo ng kaunting panahon ng pamamahinga at susugurin niya si Jesus, ang Mesiyas, na hinirang niya para sa inyo. Amen? Amen. Purihin natin ang malakas ng Panginoon. Magsisi at magbalik loob sa Panginoong Diyos. Yan ang pangalan ni Pedro. Noong nagsimulang ituloy ang misyon ni Jesus. Para ano? Ihatid ang mensahe ng pagsisisi at pananampalataya. Amen. Purihin si Jesus. Kaya bato-bato sa langit ang tatamaan ng mensahe. Magsisi at magbalik loob kay Yahweh El Shaddai. Kaya po ba kalakas ang palakpak kay Jesus? Lalakarin po ninyo, malapit na ang comedy. Amen. Sa loob ng simbahan, bawal po malakpak. Lalo lang kapakalan ng isa. Ewan ko lang sa mga charismatic prayer meeting kung tatanimanin. Pero sabi, nung tanongin ko kay Bishop Bakari, kung bawal din magpalakpak during prayer meeting, ang sabi ni Bishop pwede pa naman magpalakpak. Amen. Bakit? Mahalaga pa pupungin natin sa Diyos. Amen. Kaya sa kasalukuyan, lalo na kapag pumapasok ang tinatawag na Holy Week, siyempre, favorite na mga nagtatrabaho sa television, mag-sign off ng 3 araw, minsan nasa-sign off sila 2 araw, minsan nasa-sign off 1 araw. Tanongin niyo kung malakas bakit? Pag-uwi mo na malakas? Purihin natin ang buhay ng Diyos. Kapag may ibang television minimake way. Ang ano? Mag-broadcast na mga pitong huling wika ni Jesus. Nag-broadcast pati mga washing of the feet and right of the Last Supper, veneration of the cross and communion service, Easter Vigil, may mental retreat pa. Bakit? Sapagkat yan ang pinakapanatag ng mga pananampalataya. May pananampalataya kay Yahweh El Shaddai. Now, dito tayo sa pang-4 na division. Ang kapangyarihan ng kapatawaran. Sabihin mo sa inyo friendship. Paglayin mo ang kapangyarihan ng kapatawaran. Ano sa mga kapatawaran? Now, binibigyan din ng kwento
ang nagpapalayang kapangyarihan ng kapatawaran, kapwa para sa tumatanggap at sa mga nag-aalok nito, ang paghawak sa kapaitan at sama ng loob ay nakakasama sa atin nang higit pa kaysa sa mga pinagagalitan natin. Amen? Amen. At ang tunay na kapatawaran ay nagpapalaya sa atin. Amen? Yan ang mensahe ng ikalimang linggo ng Kwaresma. Iwan mo na ang kasalanan at ipahayag ang kabutihang loob ng Diyos. Purihin natin ang Diyos. Kaya mahalaga po na magpatawad. Yung pong nangyari kahapon sa Antipolo, yan po'y wake up call lang yan. Wake up call lang yan. Bakit kamo? Sapagkat hindi natin alam kung yan ay tama o yan ay mali. Amen? At yung nangyaring lindol sa Myanmar at Thailand, another wake up call para ano? Para lahat ay magbalik loob sa buhay, banal at kapatawaran. Amen? Amen. Kaya sabihin nyo sa inyong katabi, friendship, magbalik loob ka na kay El Shaddai para hindi ka makuli sa kapahamakan. Anong sagot ng katabi nyo? Purihin natin ang kanyang pangalaman. Amen? Kaya kapag dumarating ang Holy Week, alam niyo sa totoo lang, tuwing inaalala ko na papalapit ang Holy Week, ano pong nagagawa ko? Kino-content ko yung 7 last words of Jesus Christ. Kaya mapipremiere din sa Kapahayagan TV YouTube channel from Saturday, April 12 hanggang April 18, Good Friday. Ganap na gabi po ng umaga. Lahat na magsusubscribe, magla-like at mag-share sa channel na ito sa Kapahayagan TV, sa YouTube channel, pagpapalain ni Yahweh. Hindi mahalaga kung bakit may mga reflection sharers na magagaling sa iba't ibang denomination. Bakit kamo? Dito sa Kapahayagan TV, YouTube channel, at maging sa Facebook page, regardless ng religious affiliation, hindi religion ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan ay ang ating relationship sa Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo, ang kapanagpanalang sa tatlo sa isang Diyos. Amen? Amen. Hindi mawawala maging ang turo tungkol sa pamumuhay ng ating kinabirhen bilang ina ng Diyos. Even pati mga kwento ng mga unang Kristiyano na buhay na may pananalig. Katulad nila St. John 42, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, at yung tinatawag daw na patron ng mga gadgets, si Blessed Carlo Acutis, no? Pati yung ating kababayan na dineklarang venerable,
na taga-Taguig din, si sino yun? Caloring Franco. No? Malay natin, hindi lang basta venerable, magiging saint, magiging San Lorraine Franco. Amen. Purihin natin si Yahweh. Lahat ng mga anghel at mga banal, mga intercessors ng Diyos sa langit. Amen. Para ano? Upang lahat ng mga Kristiyano, kahit sino man, mapa-Katoliko, Full Gospel Christian Church, mapa-Apostolic Church, o kung anong samahan, walang ibang itinataas, kundi ang pangalan ng buhay, banal at makapangyarihang Diyos. At bilang pagwakas ng mensaheng inyong narinig, kayo po'y aking inanyayahang tumayo. Tanggapin natin ang mensahe ni Kristo Jesus ng biyaya at kapatawaran. Sikapin natin mabuhay ng mga buhay na malaya sa pasanin ng mga nakaraang kasalanan na pinagkaloob ng kanyang pag-ibig at biyaya upang tayo'y humayo at huwag magkasala. Naway ipakita natin ang parehong awa at pag-unawa sa iba na ipinakita ni Jesus sa babae sa ating Ebanghelyo na buhayan. Purihin natin ang buhay ng Diyos. Kaya sa oras na ito, taas ang inyong mga kamay. Higit ang inyong mga mata. Yuko ang inyong mga ulo. At ating isuko ang ating sarili sa ating buhay na Diyos. Maging kayo mga nanonood. Surrender yourself to Jesus. Accept mercy and truth comes from Jesus. Kung anong awa at katotohanan tinanggap ng babaeng pinatawad ni Jesus, ay siya rin awa at katotohanan inyong tatanggapin. Pakinggan natin ang mensahe ng awitin ito.
pinaratangan ng Panginoon. Tumayo ka at huwag ka lang magkasala. Nawa, patawad Panginoon kung kami ay may mga pagkakamali at pagkukulang na aming nagawa. Patawad po kung naging marumi ang aming buti dahil sa mga pangyayari sa aming paligid. Merong iba dahil sa away sa kalsada, nauwi sa kahasan. Naway patawarin mo po ang mga nakakawa ng Lord. Dilungin ang kanilang mga sugat upang sa iyo sila po lahat ay patuloy na maniwalagan ng isip at puso. Gawa ang iyong awa at biyaya ng kapatawaran ang siyang dapat pabayaan sa puso ng bawat. Pagpalay mo po ang mga nagtaguyod ng banal mong gawain sa tao ito. Simula po sa coordinator hanggang sa pinakamababang lingkod, kasama ang mga awit at malulutong at ang mga nagsusuporta sa banal mong gawain o Diyos. Sila pong lahat ay inyo pong pagpalain. Sundan mo po ng iyong mga tanda, himala, kapabalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at pagpapala na sa ngalan mo, Jesus. Taas ang inyong mga nalalaman, kasama ang inyong mga prayer requests at ang mga handog at kaloob at ating idulog sa ating buhay na Diyos. Manalangin po tayo. Maging kayo mga nasa inyo yung mga kilalalagyan, nakatunghay sa Kapakayagan TV at UGC sa Kapakayagan TV via YouTube at sa Facebook. Naway ingatan ngayon ng pagpala at kapagpagaling na naman. At ihanda po natin ang ating mga sarili sa nalalapit na mga mahal na araw o Holy Week na magsisimula sa April 12 hanggang sa araw ng Easter Vigil sa April 19. Panalangin po tayo. Diyos sa mga kapangyarihan, narito po paspasan ang mga hawak ng aming mga kapatid, ang kanilang mga handbags, wallets, Biblia, tubig na ginasing panyo, at iba pang bagay na kanilang tinataas. Gamitin mo po bilang mga sangka upang ang sino pong makahipo ay sundan ng inyong mga tanda, himala, kapabalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at kapaya. Maging ang kanilang mga prayer requests, kalakasan sa papel, ang kanilang mga kahilingan. Inaangkin po namin na lahat ay answered prayer. Paspasan ang kanilang mga alay at hando, ibanin sa kanila ng resultata, siksik-tigil at umaapaw. At sa amin pa sa ng pagkimahiwalay, laklay po namin ang ibayong lakas at ibayong sigla na galing sa iyong mga pangyarihang pangalan. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming sabot na langit ay isa ng panambitang panalangin ng aming Ina Birhen si Maria at ng lahat ng mga anghel at mga banal sa langit sa pangalan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoon tagapagligtas, Panginoong Jesucristo, na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpaswalang hanggan. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Pakibaba ang inyong mga hawak kamay. Pakibaba ang inyong mga hawak kamay. Itaas ang inyong kamay na walang hawak.
at malaya tayo magpupuri ng malakas kay Yahweh El Shaddai. Taas ang kamay nyo. Taas ang kamay nyo. Ito po ang sisigaw niyo pagtapon ko. I will go and sin no more. Pakiulit po ng malakas. Pakiulit po ng malakas. Now and always forever, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.